Magandang hapon po sa lahat. Natutuwa po na nandito tayo sa Auditorium A. Ngayon lang ho ako ulit mga aral dito. Nakakamiss, ano po ba? Ako po'y nagagalak na tayo magkasama ngayon sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At tayo po ngayon ay nasa pangalawa sa huli sa 7 sermon patungkol sa kadakilaan ng ating Panginoon, how great thou art, the incommunicable and infinite attributes of God. Ang mga katangian ng ating Panginoon na hindi natin maisip, hindi natin maintindihan. At yun po ang pilit nating gustong pag-aralan upang ating mapakinabangan. Si Pastor BJ po, ako'y nagpapasalamat sapagkat nauna na po siya doon sa sermon. Yung po kanyang sermon last week, yung po yung introduction ng sermon ko. Kaya buti na lang, kung hindi, 2 oras po tayo dito. Ang sabi naman po sa akin, yung baterya daw ng mikropono ko, pang 5 oras. So pwede po tayong magtagal. Ngunit nakatutuwa po sapagkat naroroon ang pagnanais natin na alamin kung ano ang salita ng Diyos. Kami po ni Pastor BJ nagkaroon ng pagkakataon na mananghalian 1 linggo bago po siya mangaral. At dun sa aming pag-uusap, nabanggit niya na, ako pala yung sa kasapatan ng Diyos. Sabi ko, hindi. Ikaw yung existence, self-existence. Hindi, ako yun. Sabi ko nga, kung kami hong mga nangangaral, nalilito, paano pa yung mga kasamahan natin? Kaya po ang aming dalangin ay sana po'y mapaliwanagan namin kayo at maisaayos. Tama rin po yung sabi ni Pastor BJ na dito po sa sermon series na ito ay tama nga pong nauna yung self-existence of God at siya namang sumusunod itong pag-aaralan natin, the self-sufficiency o ang kaganapan ng Diyos, ang kanyang kasapatan. Sapagkat galing po sa kanyang kaganapan at kasapatan, lahat ng iba pang katangian ng Diyos. Sa ating pag-aaralan ngayon, maririnig nyo, doon natin maririnig ang ganap na kapangyarihan ng Diyos, ang ganap na sumasalahat ang Diyos, ang ganap na kaalaman ng Diyos, ang Diyos na hindi nagbabago, at ang kanyang kataas-taasang kadakilaan o yung soberenya ng ating Panginoon. Ito pong dalawang ito ay dalawang mukha ng isang barya. Sabi nga nila, 2 sides of the same coin. No, yung kanyang self-existence at yung kanyang self-sufficiency. At kaya po magandang pag-aralan. Nung nabanggit po ito ni Pastor Larry na ito ang ating tatalakayin, ako po'y biglang nagpunta sa aking aklatan. At kinuha ko po yung aking mga matagal ng mga tinetreasure na mga aklat. At gusto ko pong i-share sa inyo upang kung kayo po ay may pagkakataon ay inyong mabasa at mapag-aralan. No? Una na po, yung classic na A.W. Tozer, The Attributes of God. Kung mayroon po kayo pagkakataon, pag-aralan nyo po dahil ito po yung mga katangian ng ating Panginoon in a classic version. Tapos, isa pa rin hong classic, ito po yung nasa akin, 1984 pa. At napakarami pong marka na, naninilaw na nga. Yung Knowing God by J.I. Packer. Maganda pong pag-aralan. At para naman po dun sa mga kabataan, something more contemporary, medyo nalalapit sa mga henerasyon ngayon, ay ang libro ni Chip Ingram, yung God as He Longs for You to See Him. Ito po ang mga ginamit ko rin. Binalikan ko po yung aking mga dating libro na pag-aralan muli para po maituro po itong mga pag-iisip na ito. Ngunit ang pang-apat po na irerekomenda kong libro, napakahalaga, yung Biblia. Kasi po itong mga librong ito, hindi po nakapagbabago ng buhay. Ang Biblia ang nakapagbabago ng buhay. Itong mga taong ito na siyang sumulat ng kanilang libro ay hinipo ng kanilang pag-aaral sa salita ng Diyos. At dahil nahipo ang kanilang buhay na bago, ito ngayon ang kanilang nilathala upang ito'y maipahayag sa inyong lahat. Kaya po, habang kayo'y nagbabasa nitong libro, isabay ninyo ang pagbabasa ng salita ng Diyos. At yun po ang magandang maging bihasa po tayo sa ganong klaseng pag-aaral. At bago po tayo magpatuloy, tayo po'y manalangin.
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ay may kasapatan sa inyong sarili, kaya't sa inyo po kami lumalapit na magbigay ng diwa sa amin galing sa inyong banal na Espiritu upang mabigyan kami ng liwanag. Kausapin niyo kami, Panginoon, kung ano ang inyong mensahe para sa bawat isa na naririto ngayon. Ito po ang aming samot dalangin, sa ngalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ito pong kasapatan ng Diyos ay bigyan po natin muna ng latag ng mga kawikaan na ating mapanghahawakan. Parang bigyan po natin ng kahulugan. The self-sufficiency of God. Ang Diyos ay tunay na may sariling kasarinlan. Kasarinlan, independence from His creation. Wala po siyang kinakailangang iba. Ngunit siya ay nagbibigay ng buhay sa lahat ng bagay na kanyang nilikha. Yun po ang napakaganda. Ang kasapatan ng Diyos ay tinutukoy bilang ang Diyos ay ganap na may kasarinlan mula sa kanyang mga nilikha. Hindi po siya nangangailangan ng anuman, subalit nagbibigay siya ng buhay sa atin. Ang kasapatan ng Diyos na tinutukoy din bilang kanyang aseity. Yun po yung formal na salita na ginagamit ng mga scholar. Aseity. Galing po yan sa Latin. Ang ibig sabihin po niyan, ase. Ase sa Latin. At ang ibig sabihin, mula sa Kanya. Mula sa Kanya. Isang pangunahing katangian ng Diyos sa Biblia. Kaya nga po kailangan malaman natin dahil ang ating Diyos ay may sariling kasapatan, sa Kanya nang gagaling lahat yon. At makikita po natin dito dahil siya ay hiwalay sa Kanyang nilikha at siya ay may kasakdalan. He is perfect. May kasakdalan siya sa lahat ng Kanyang ginagawa. Hindi po niya kailangan ng kahit na ano galing sa Kanyang mga nilikha. Ito rin po ay nagpapakita ng Kanyang kahigitan o yung sinasabi nating transcendence. Yung pong hiwalay, yung Kanyang pagkakahiwalay sa Kanyang mga nilikha. Kaya po, iba ang ating Panginoon. Mayroon siyang sariling pagiging, being. Sabi nga namin ni Pastor BJ, paano mo nga naman itatranslate yung His being? Ang Kanyang pagiging. Pagiging ano? Ang Kanyang pagiging Diyos. Sabi po sa Westminster Confession of Faith, ito po isang pagsubok na maipasok lahat ng kahulugan na ating pinag-aaralan. Kaya paghandaan po natin to. Ito po ang sabi sa Westminster Confession of Faith. Ang Diyos ay nagtataglay ng lahat ng buhay, kaluwalhatian, kabutihan, kasiyahan sa Kanya at sa pamamagitan niya mismo. At siya ay nag-iisa sa Kanya at sa Kanyang sarili ay sapat. Hindi nangangailangan ng sino mang nilikha na Kanyang ginawa. At nagmumula sa sa Kanya ang kaluwalhatian. Kung hindi nagpapahayag lamang ng Kanyang sariling kaluwalhatian sa pamamagitan nila. Ang sinasabi po doon, ang Diyos ay may sariling yung Kanyang kaluwalhatian at ito po ay pinapakita lang po sa atin at pinadarama sa atin. At mamaya, dadaanan po natin yan sa ating pag-aaral. Kung mayroon po akong gustong maiuwi ninyo para inyong mabitbit, ito po. Ang katotohanan ng kasapatan ng Diyos ay dapat magdulot sa atin ng kababaang loob, magbigay ng kaginhawaan, at maghila sa atin sa mas malalim na pagsamba sa Diyos na nag-aanyaya sa atin na maging bahagi ng Kanyang walang hanggang pag-ibig at kaluwalhatian. Yun po ang napakaganda sa ating Diyos na buhay. Siya lamang po, wala pong ibang relihiyon ang nagtuturo nito. Wala pong ibang Diyos ang siyang nagsasabing, ako ay isang dakilang Diyos, ngunit ipaparamdam ko ang aking kabutihan, ang aking biyaya sa aking mga
nilikha. Ang ating Diyos na buhay lamang. Kaya nga po simulan natin sa ano ba ang sabi ng banal na kasulatan, mga saligan sa kasulatan ng kasapatan ng Diyos. Alam niyo po, sa Biblia napakarami pong mga bersikulo na nagsasabi patungkol sa kasapatan ng Diyos sa kanyang sarili. Ngunit tinignan ko lang po ang 4 para siyang maibahagi sa inyo. Kaya nga po, kung handa na kayo, buksan niyo po ang inyong mga Biblia dahil po 4 po ang ating tutunghayan at pag-aaralan sa hapong ito. Unang-una na yung ating pong binasa sa mga gawa sa Acts 17, 24-25. Dito po makikita natin ang kasarinlan ng Diyos mula sa mga nilalang. God's independence from creation. Ito pong tagpo na ito ay galing kay Pablo. Si Pablo po ay nakikipag-usap sa mga pilosopo na Griego sa Areopagus. At doon po sa Areopagus, doon po sila nagtatagisan ng talino. Doon po sila nag-uusap. At ito pong mga Griegong pilosopong ito, ay sila rin po ay mga naniniwala sa maraming Diyos. Polytheist ang mga ito. At ipinagmamalaki po nila ang kanilang mga religious practices. No, yung kanilang mga ritual, yun po ang pinagmamalaki nila. At isa pang pinagmamalaki nila ay ang mga templo ng pagsamba. Kaya nga po sa kultura ng mga Griego at ng mga Romano, kadami po nilang mga struktura. Kadami po nilang mga buildings na buildings of worship. Ngayon po, binibisita po ng mga turista bilang mga ruins. Di po ba? Pero karamihan po doon ay mga temples. No? Yan po ang kanilang pag-iisip. Ang ginagawa naman po ngayon ni Pablo ay ipinakikilala niya ang tunay na Diyos. Ang tunay na pagkatao ng Diyos, na maintindihan nila na ito ay hindi katulad ng kanilang Diyos na kinikilala, ng mga Diyos na kanilang sinasamba. Iba ang Diyos ng banal na kasulatan. Yun ang linalatag ni Pablo sa mga pilosopong ito. Kaya nga po ang sinasabi natin, ang Diyos ay hindi nangangailangan, hindi po siya dumedepende sa mga kanyang nilikha, at hindi po siya nagdedepende sa mga templo na ating tinatayo. Maging napakaganda po ng ating simbahan. Inaanyayahan po kayo ng ating simbahan na nadito upang magkaroon tayo ng fellowship, na magkaroon tayo ng pagkakaunawaan, ng pagtuturo. Ngunit hindi po sinasabi na naririto lang ang Diyos. Ang ating Diyos ay labas sa mga haliging ito. Matatagpuan natin ang Diyos kahit saan tayo naroroon. Hindi siya napapaloob dito. Kaya nga po sabi niya ganoon, the God who made the world and everything in it. Ang Diyos na siyang lumikha ng mga daigdig at lahat ng naroroon. Ang ating Panginoon ang siyang gumawa ng buong sansinukob. The universe, the cosmos. At sa kanyang paglikha nito, ito'y nagpapakita ng kanyang kataas-taasang kapangyarihan. Ang kanyang sovereignty. Ang kanyang kataas-taasang pamamahala. His sovereign authority sa kanyang nilikha. Siya po ang namamahala sa lahat ng ito. Ito po'y hindi tulad ng kulturang Griego. Kasi po sa kulturang Griego, sila pa nga po ang gumagawa ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Di po ba? Linililok po nila. They carve their statues. Di po ba? Linililok nila. Ngunit ang Diyos nating makapangyarihan, alam natin sa Biblia, siya po ay naglikha ex nihilo, sabi sa Latin. Ex nihilo, ang ibig sabihin, mula sa wala. Naglikha ang Panginoon mula sa wala. Ngunit dahil alam natin na siya ay may sariling kakayanan, pwede nating sabihin siya ay naglikha ex se, mula sa kanyang sarili, o ase, mula sa kanya. Kaya nga po, lahat ng labas sa Panginoon, sa ating Panginoong Diyos, ay wala. Everything outside of God is nothing. Sapagkat lahat ay pumapaloob sa ating Panginoong Diyos. Sabi niya, being the Lord of heaven and earth, ang Panginoon ng langit at lupa, hindi lamang siya ang naglikha ng sansinukob. Ito po naman, ang sinasabi ni Pablo rito,
ay ang ating Panginoon ang siyang Diyos ng kalangitan, lahat ng nasa langit, at lahat din ng nasa lupa. Bakit? Ito po ay sumasalamin naman doon sa pagkakaintindi ng mga Griego, sapagkat ang kanilang mga Diyos ay mayroong mga teritoryo. May mga teritoryo po yung Diyos nila. Di po ba? Alam naman natin, meron po silang Diyos ng pag-ibig, Diyos ng agrikultura, Diyos ng gera, di po ba? Diyos ng panganganak. Nandoon po. Tapos mayroon din silang Diyos ng Athens, Diyos ng Nice. Meron silang kanya-kanyang teritoryo. Ang sinasabi po ni Pablo, ang Diyos ng Biblia, ang Diyos na buhay, lahat yon sakop niya. Yun po yung Diyos na ating sinasamba. Sakop po niya lahat yon. Walang teritoryo sa Diyos. Siya po ang lahat ng lumikha at siya rin ang namamahala dito. Pinapakita po dito ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang pagkahari. Kaya ang ganda ho nung kanta natin sa Tagalog, ang galing na sa Tagalog, no? Manlilikhari. Oh, ang ganda. Sapagkat yan po ang tunay na larawan ng ating Diyos. Manlilikhari. Isang hari na siyang manlilikha. At ibig sabihin po nito, hindi po kaya nating balutin ng Diyos sa mga institusyon natin. Hindi po nalilimitahan ng Diyos dito lamang po sa ating simbahan o sa mga institusyon ng tao. Tinuloy po ni Pablo, sabi niya, He does not live in temples made by man. Hindi daw naninirahan ang ating Diyos sa mga templong ginawa ng tao. Totoo po yun. Bakit? Sapagkat yun nga po, sa kanilang kultura bilang mga Griego, lahat po ng kanilang Diyos ay lalagyan nila ng bahay. Hindi po kailangan ng Diyos natin ng bahay. Labas po siya sa kahit na anong pisikal na struktura na ating tinatayo. Ganun po ang sinabi ni King Solomon. Sabi po ni Haring Solomon sa unang hari, kabanatang 8, talatang 27. 1 Kings 8:27. Sabi niyang ganun, pero makakapanahan po ba talaga kayo, o Diyos, dito sa mundo? Ni hindi nga po kayo kasya sa kahit sa langit, sa pinakamataas na langit, dito pa kaya sa templo na itinayo ko? Napakaganda po ng templo na tinayo ni Solomon para sa Israel. Napakaganda. Ngunit gaano man kalaki at gaano karangya, hindi po kasi ang Panginoon doon. Hindi po niya kailangan yun. Dahil ang ating Diyos, sabi nga natin, ay sumasa lahat ng dako. He is omnipresent. Hindi ko kailangan ng isang lugar. Sumasa lahat ng dako ang ating Diyos. Kaya nga po, di ba, sabi nga po ni Pastor BJ, nung nakaraan, sabi niya, Alpha and Omega. Abay, paano nga naman yun? Alpha na, Omega pa? Sapagkat sumasa lahat. So kung ganon, hindi niya kailangan itong lugar na ito sapagkat siya'y naririto, siya'y nandoon sa labas, siya ngayon ay nandoon sa alapaap, sinasabayan niya ang pepito. Tinitignan niya kung ano mga nangyayari. Sapagkat siya ang namamahala ng lahat. Tinuloy pa ni Pablo, sabi niya, nor is he served by human hands as though he needed anything. Hindi natin siya kailangan pagsilbihan dahil walang kinakailangan ng ating Panginoon. Siya ay sapat sa kanyang sarili. Kaya nga po, nakatutuwang isipin na ang ating mga ritual, lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating mga sakripisyo, hindi po kailangan ng Diyos para siya ay masustinahan. Napakaganda po ng ating Panginoon. Bakit po sinabi ni Pablo yun? Sapagkat may paniniwala po ang mga Athenians, ang mga taga-Athens, na may practice po sila na yung kanilang mga Diyos ay inaalayan nila ng pagkain, inaalayan nila ng sacrifice, inaalayan nila para po wag magalit sa kanila at malugod yung kanilang mga Diyos sa kanila. Hindi po kailangan yon. Ngunit ganun po ang pag-iisip at ito ang ipinakikilala ni Pablo sa kanila. Ito po ang nagpapakilala sa atin na tunay ngang may kasarinlan ang Diyos. He is independent. Nandoon po siya, ibang-iba sa pinapakita ng mga Diyos ng Griego na kailangan pang pagsilbihan at bigyan ng mga offering.
Kaya nga po, nakakaganda itong mga panghuling talata na sinabi ni Pablo, since He Himself gives to all mankind life and breath and everything. Lahat daw ng buhay at ating hininga ay nanggagaling sa ating Panginoon. Nagtapos po ang pagsasalita ni Pablo sa mga Griegong pilosopo na sabihin na ang Diyos natin, ang Diyos na buhay, ang siyang tunay na pinanggagalingan ng buhay at kanyang itinataguyod ang buhay na ito. Napakahalaga po. Lahat tayong nabubuhay sa lupa. Maging ang mga insekto, maging ang mga hayop, lahat po yan ay kailangan ng hininga ng ating Diyos. At siya ang namamahala sa lahat ng ito. Ito po ay nagpapakilala sa atin ng providence ng Panginoon. Providensya ng ating Panginoon na siya ang nagbibigay at nagdudulot ng ating lahat na pangangailangan. Maaari po tayong lumapit sa Kanya. At ang nakatutuwa niyan, hindi lamang po siya manlilikha. Siya rin ay tagapagtaguyod. Sabi po ni B.B. Warfield, He is not only the creator of the universe, He is also its preserver. Tagapag-ingat. Isipin niyo po yon. Tagapag-ingat. Ang Diyos natin na siyang lumikha sa atin ay siya ring tagapag-ingat natin. Kaya't alam natin na marami po tayo, siguro po kayo po may mga kamag-anak, kaibigan, at maging kayo po siguro mismo. Alam po nating ilang bagyo na ang dumadaan. Pagkatapos po ni Pepito, may 2 pa, humihirit. Pero alam niyo po, naririyan ang ating Panginoon. Siya ang magtataguyod ng lahat. At mamaya po makikita natin, nandoon ang karunungan ng Diyos sa lahat ng ito. Kaya nga po si Pablo sa kanyang pangangaral sa Areopagus, ay pinakilala po niya na ang ating Diyos ay manlilikha. Pwede nating sabihin siya ay manlilikhari. At walang kailangan ang kanyang nilikha. Wala siyang kailangan sa kanyang nilikha. Siya ay may kasarinlan. At dahil alam po natin na ganun kadakila ang Diyos, tayo ay dapat magpakumbaba sa Kanya. Wala po tayong maipagmamalaki sa Diyos. Yan po ay galing sa Acts, sa mga gawa. Tignan naman po natin, ano naman ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa pag-aari ng Diyos ng buong nilikha. Ito po ay makikita natin sa awit 50, 10 hanggang 12. Psalm 50, 10-12. Sapagkat bawat hayop sa gubat ay akin, ang hayop sa libong mga burol. Nakikilala ko ang lahat ng mga ibon sa mga bundok. Pakinggan niyo po yun, nakikilala ko ang lahat ng mga ibon sa bundok. Ang lahat ng mga gumagala sa parang ay akin. Kung ako'y gutom, para namang pong nagugutom ang Diyos, ano ha? Pero kung ako'y gutom, sa iyo ay hindi ko sasabihin sapagkat ang sanlibutan at lahat ng naririto ay akin. Ito pong awit 50 ay galing kay Asaph. Isa po itong awit na nagpapakilala ng pagiging dakilang hukom ng ating Panginoon. He is the supreme judge ng mga tao. At dito po, inaayos po, tinutuwid po ni Asaph sa kanyang kanta, sa kanyang awit 50, ang maling pag-iisip patungkol sa pagsamba. The wrong understanding of worship. Lalong-lalo na po yung mga ritual at mga sakripisyo na kanilang ginagawa. Hindi po dahil pinababayaan nila yung kanilang sakripisyo, kung hindi, mali ang kanilang puso sa kanilang pagbibigay ng sakripisyo. Pinagsasabihan sila ng Panginoon na hindi ko kailangan ang sakripisyo ninyo para mabuo ako o maging ganap ako. Sabi nga po sa unang Samuel, kabanatang 15, talatang 22, Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fats of ram. Ang gusto ko'y kayo'y sumunod, hindi ko kailangan ng inyong sakripisyo. Ang gusto ko'y kayo'y makinig sa akin, hindi ko kailangan ang taba ng mga asno or ng mga rams. Hindi niya kailangan.
Ganun din po ang sabi sa Proverbs 21:3. To do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice. Maging matuwid, magbigay ng katarungan, yan ang mas katanggap-tanggap sa akin kesa ang inyong mga sakripisyo. Kaya nga po sinasabi niya dito, lahat ng mga bagay ay nasa akin. Sabi niya, the cattle on 1,000 hills. Ito pong cattle on 1,000 hills ay isang phrase, isa pong kasabihan na nagpapakita noong panahon na yon na ang kayamanan ay nandoon sa kanilang mga kinakalakal na livestock. Nandun po sa kanilang mga baka. Yan, mga baka, mga karnihan nila, yung kanilang mga goats. Nandoon po, livestock. Diyan po nagpapakita ng kayamanan. Kaya nga po ang tawag natin ngayon, stock exchange. Di ba? Kaya ngayon, anong tinatago natin para sa kayamanan? Shares of stocks. Doon po nanggaling yun. Nanggaling po noon sa pagbili at pagkuha ng mga livestock. Doon po nanggaling yun. At makikita po natin, ano ang tawag natin? Stock market. No, stock market. Dahil pagka pumunta ho kayo doon, again, sa panahon ng mga Griego, ang tawag po, may Diyos po sila noon. Yung God of exchange, si Mercurius. Kaya ho meron tayong merkado. Doon po nang gagaling lahat. Kaya alam natin na ang sinasabi dito ng mga awit na si Asaph, ang sinasabi niya rito, itong mga kayamanang ito, nasa Panginoon lahat yan. Sapat siya doon. Ipinapakita po dito na ang kayamanan ng Diyos, ang karangyaan ng Diyos, ay higit pa sa kahit na ano pang magagawa nating mga tao. Wala po tayong maipagmamalaki sa Kanya. Kaya nga po kailangan nating ingatan ang ating pag-iisip, lalong-lalo na kung tayo po ay pinagpala ng kayamanan. Kung tayo po ay pinagpala ng kayamanan, wala po tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Bagkus, ang dapat nating gawin, ingatan ang mga kayamanang ito, gamitin para sa ating pakinabang at gamitin para sa pakinabang ng ibang tao. Yan po, kaya po tayo pinagpala ng kayamanan. Kaya nga po sa darating na mga unos na ito, Pepito at kung ano pa, kung kayo po ay may kakayanan, tumulong po tayo. Kasama po yun. Dahil ang Diyos ay sapat, siya ay may kasapatan sa kanyang sarili, huwag po kayong mag-aalala, siya ay magbibigay sa atin ng ating pangangailangan. Kaya po, yun ang sinasabi na ang ating mga alay, kailangan pag-isipan natin. Wala pa tayong may pagmamalaki. At ito pa po ang sabi, I know all the birds of the hills. Kilala ko lahat ng ibon. Nakikilala ko. Ito po yung sinasabi nilang argumento, magmula sa maliit, papunta sa malaki. Kung kayang alagaan at kilalanin ng Panginoon ang mga ibon, tayo pa kaya? Tayo po ang pinakamataas sa kanyang mga nilikha. Hindi po ba'y kilala niya kayo? Hindi po ba'y alam niya kung gaano kadaming hibla ng buhok ang meron sa inyong mga ulo? Sa ating mga ulo. Nakatutuwa po ang ating Panginoon. Nandoon po sa Kanya lahat yon. Kaya alam niya, dahil may kasapatan sa Kanya, alam po niya yon. Nagpapakita dito ang Kanyang ganap na kaalaman, ang Kanyang omniscience. At naririto na naman ang Kanyang omnipresence. Ang Kanyang pagiging nasa lahat ng lugar, ng dako. Ganun po katibay ang ating Diyos. At pinapakita po dito na ang ating Diyos ang siyang nangangalaga ng lahat ng aspeto ng buhay at ng kanyang nilikha. Ang hinihingi po sa atin, tayo po ay maging tagapag-ingat, to become stewards, to be accountable to God. Tayo po ay magkakaroon ng pagsusulit, yun po yung accountability. Pagsusulit sa harap ng Panginoon. Ako'y nagbigay sa inyo sa aking kasapatan, ano naman ang inyong ginagawa dito? Sabi pa po doon, if I were hungry, I would not tell you, for the world in its fullness are mine. Kung ako'y nagugutom, hindi ko na kailangan sabihin sa inyo. Alam nyo, again, nagpapakita po ng parang katangiang tao ang Diyos para lang mabigyan tayo ng kaintindihan na ang Diyos natin ay hindi nagugutom.
At wala po tayong maihaharap sa Kanya para siya'y magkaroon ng kaganapan or for Him to be satisfied. Wala po yon. Kaya nga po, ang dapat nating intindihin na lahat ng ating ginagawa ay pagbabalik lamang ng kabutihan ng ating Panginoon na siyang binigay na sa atin. Yun po. Kaya kailangan tignan po natin ang ating pag-iisip sa ating pagsamba. Bakit po ba tayo pumupunta dito? Sapagkat gusto nating makilala tayo ng Diyos? Hindi po ganoon. At mamaya po makikita po natin kung ano nga ba ang kadahilanan, bakit tayo sumasamba at bakit tayo kailangan magbigay at tumulong. Naririyan ho yan, nakabalot po lahat yan. Ang pagsamba ay para sa ating kaginhawahan, para sa ating kaganapan, hindi para sa Diyos. Dahil siya, hindi po niya kailangan ang kahit na ano ito, kahit na anong bagay. Kaya nga po, kung siya man ay mangangailangan, at alam naman po natin hindi siya mangangailangan, hindi po manggagaling sa atin yung kanyang pangangailangan. Siya rin ang magpupuno ng sarili niyang pangangailangan. Ngunit alam natin, He is self-sufficient. Kaya wala siyang pangangailangan. Pangatlo, punta naman tayo, dako naman tayo kay Isaiah. Isaiah 40. Sabi po sa Isaiah 40, God's infinite wisdom and knowledge. Dito po natin makikita ang walang hanggang karunungan at kaalaman ng Diyos. Sino ba ang pumapatnubay sa Espiritu ng Panginoon o bilang kanyang mga tagapagpayo at nagturo sa kanya? Kanino siya humihingi ng payo upang maliwanagan? At nagturo sa kanya sa landas ng katarungan? At nagturo sa kanya ng kaalaman? At nagpakilala sa kanya ng daan ng pagkaunawa? Lahat po ng tanong na yon, ang sagot, wala. Wala po. Wala pong nagbigay ng payo sa Diyos. Wala pong nagturo sa Diyos. Wala pong nag-eksplika sa Diyos patungkol sa katarungan. Wala pong nag-eksplika sa Diyos patungkol sa kaunawaan. Alam na po niya yon. Dahil siya po ay ganap na makapangyarihan. Ito pong sinulat ni Isaiah na ito, itong Isaiah 40, ay nagpihit po yung kanyang pananaw. Kung ating babasahin yung mga unang kabanata dun sa Isaiah 40, Isaiah 39, nandoon po ang paghuhusga ng Panginoon. Hinuhusgahan po niya ng Panginoon ang Israel. Pagdating niya sa 40, abay nagpakita po siya ng habag at pag-asa para sa Israel. Kaya nga sinasabi niya, ako ang sarili kong pagka-Diyos. Hindi ko kailangan ng patnubay na kahit na sino. At itong sinasabi po dito na sino ba ang pumatnubay sa Espiritu ng Diyos? Ang ibig po sabihin, mayroon po ba sa ating mga tao na inalam na kung gaano kalawak ang kagalingan ng Diyos? Mayroon po ba? Sabi ko nga po dun sa ibang services, kung meron po, magpakilala po kayo sa atin kasi mapakahalagang malaman yon. Sapagkat wala po. Kahit na sino pang pinakadakilang scholar o teologo na nag-aral ng banal na kasulatan, hindi po natin maaarok yung kagalingan ng ating Panginoon. Sapagkat siya ay siya. At alam po niya yun. At ito rin po ay nagpapahiwatig sa atin na malaking kabalbalan. Sabi nga, malaking kabalbalan, malaking kalokohan. Na isipin natin na ang Diyos ay hihingi ng payo sa atin. Ngunit ang nakalulungkot ho, mayroon pong mga mangangaral, lalong-lalo na po yung mga nasa prosperity gospel. Yung mga mangangaral dun sa tinatawag nilang word of faith movement. Alam niyo po ba nga, merong mga tagpo na sasabihin nilang, alam niyo po, nag-usap po kami ng Panginoon eh. Nagkausap kami ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, alam mo, ganito ang gagawin ko eh. At alam niyo, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, wag mo sigurong gawin yan. Ganito po ang gawin niyo, Panginoon. Hindi po ba kabalbalan yun? Hindi po ba yun ay isang sampal sa ating Panginoon na tayo pa ay may kagalingan na magbigay ng payo sa Diyos? Kaya po pag-ingatan po natin, lalong-lalo na pag may naririnig po tayong mga ganoon. Sapagkat ang Diyos hindi kinakailangan ng tagapagpayo. Sinasabi rin po dito na ang Diyos natin, ang Diyos na may kaganapan sa kaalaman ng lahat. He is omniscient. Kaya nga hindi na po niya kailangan. Sakdal ang kanyang karunungan. Perfect is His wisdom. Sakdal ang kanyang karunungan. Kaya nga, who did He consult? Saan siya kumonsulta?
Mayroon po bang nag-explika sa kanya? Wala po. Wala po. Bakit? Sapagkat sa kanya nang gagaling ang lahat ng katotohanan at lahat ng karunungan. Sabi nga po sa Proverbs, di po ba? Kaya nga po tayo, ano po ang ating tugon? Magtiwala po tayo sa kanya. Sabi po sa Proverbs 3:5-6, marami po sa inyo siguro, life verse ito. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Magtiwala po tayo sa Panginoon, hindi sa ating sariling karunungan, sapagkat Siya ang magbibigay sa atin ng direksyon. At sino po ba ang nagturo ng katarungan sa ating Panginoon? Kailangan po ba? Baligtad. Ang Diyos ang nakaalam ng katarungan, kaya nga po binigay niya sa atin ang pangalawang persona ng Trinidad, si Kristo Jesus. Bakit? Sapagkat ang kanyang katarungan ay humihingi ng kapalit, ng kabayaran, na alam niya na kahit na sinong nilikha niya ay hindi kaya. Kaya sabi niya sa kanyang anak, "Anak, bumaba ka, ikaw ay mamuhay ng may katwiran. Ikaw lamang ang siyang makatutupad nito. Ikaw ay mamamatay sa krus ng Kalbaryo, idadanak mo ang iyong dugo. Mabubuhay ka ng muli upang magbigay ng kaligtasan sa aking mga nilikha." Alam po niya ang katarungan. Alam niya kung ano ang kapalit ng kasalanan, ito'y kamatayan. Ngunit hindi po niya pinahintulutan. Binigyan niya tayo ng pagkakataon dahil sa kanyang anak na si Kristo Jesus. Pwede tayong lumapit kay Kristo. Kaya nga po tayong lahat ay dapat magpasakop sa paghahatol ng ating Panginoon sa kanyang mga gawa, na lahat ay nakasaad sa kanyang salita. Kung hindi po natin, kung tayo nagtatanong, hindi ko alam kung ano po ang pinagagawa ng Panginoon sa atin. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Pag-aralan natin. At hindi lamang po ito pag-aaral ng spiritual. Kasi kadalasan po pag sinabing, let's study the Word of God, ay ang iniisip lang natin para malaman natin ang mga bagay na spiritual. Hindi po. Ang gusto po nating mangyari ay lahat ng desisyon natin, lahat ng kilos natin ay napapaloob sa salita ng Diyos. Kung kayo'y doktor, paano ko po ba kayo magpakadoktor? Kayo po ba ay nagpapakadoktor dahil gusto ninyong bigyan ng patotoo si Kristo sa inyong buhay? Kung kayo'y isang inhinyero, tama po ba ang inyong ginagawa? Kung kayo ay isang kawani sa pamahalaan, kayo po ba ay gumagawa ayon sa salita ng Diyos? Yun po ang dapat nating maging tugon sa karunungan ng ating Panginoon at sa kanyang kadakilaan. Panghuli dito sa ating pinag-aaralan. Sa Job, kabanatang 41, talatang 11. Sabi po doon, wala po tayong, ang Diyos ay walang utang kanino man. God is indebted to no one. Sino nagbigay sa akin na dapat siyang bayaran? Sabi ng Diyos. Sa akin ang anumang nasa silong ng buong kalangitan. Ito po'y tagpo sa buhay ni Job. Siya po'y nagtatanong sapagkat siya'y dumadaan sa pagsubok. At tinatanong niya ang kadakilaan at ang karunungan ng Diyos. Ito po yung kanilang pag-uusap sa ipo-ipo. At doon po sa pagkakataong yon, ang kanilang pinag-uusapan ay yung tinatawag na Leviathan. Isang dambuhalang nilikha na siyang nagbibigay ng kalakasan at kaguluhan. Mayroon pong tinatawag na uncontrollable force and chaos, kaguluhan. At ang sinasabi ng Diyos, daig ko yan. Daig ko yan, Job. I am greater than that, sabi niya. Kaya nga, wala pong ibang nakapagbigay sa Panginoon na tayo'y mayroong kailangan pang humingi ng sukli sa Diyos. Na tayo'y may pagkakautang ang Diyos sa atin. Wala. Wala po tayong kayang ibigay sapagkat sapat ang Diyos sa kanyang sarili. Kaya nga po kailangan nating magpakumbaba at ilagay po natin, sabi nga lumugar ka. Sabi nga sa Pilipino, di po ba? Kapatid, lumugar tayo. Alam natin kung saan tayo pumipwesto sapagkat ang Diyos lamang ang siyang may kakayanan. Bakit? Sapagkat lahat ng nasa silong ng langit, hindi pa nga ho sinabi ng Panginoon yung nasa langit Yung silong pa lang, sabi niya, akin yan.
Sabi niya kay Job. Kaya po, siya ang may dakilang pamamahala sa lahat po ng bagay sa sansinukob. He is the supreme authority and the fact that He controls the entire universe. Napakahalaga po sa atin yan. Alam niyo po, itong mga katagang ito ay sinabi rin po ni Pablo. Ayon dito sa Job 41. Sabi po sa Romans 11:35-36, sapagkat sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Diyos, ng Panginoon, o sino kaya ang nagiging tagapagpayo? Sino ang nagbigay sa Diyos ng anuman upang siya'y bayaran ng Diyos? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at para sa Kanya ang lahat ng bagay. Yun po ang sabi ni Pablo. Lahat ay nagmumula sa ating Diyos. Ngayon, paano po natin to pagtatagni-tagniin? Paano po natin pagdudugtong-dugtungin? Pinag-usapan natin ang kasarinlan ng Diyos, ang Kanyang pagmamayari ng nilalang, ang walang hanggang karunungan ng Diyos, ang walang utang ang Diyos kahit kanino. Simple lang po. Kung siya ay may kasarinlan, independence, at siya ang nagmamayari ng lahat ng bagay, at walang hanggan ang kanyang talino at karunungan, at wala siyang pinagkakautangan, sa gayon, sa kanya nagmumula ang lahat at may-ari ng lahat, at ginawa niya ang lahat ng bagay, at anumang bagay maaari niyang gawin, nakikita man o hindi. Ibig sabihin, siya ay may kasapatan. Siya ay sapat. He has self-sufficiency. Sapagkat kaya po niyang gawin lahat yon. Ngayon, ano po naman ang kahalagahan noon sa atin? At yun po ang gusto kong, nagtagal po tayo doon para makita natin, mahimay natin, ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa kasapatan ng Diyos. Tignan po natin, ano naman ang kahalagahan noon para sa akin. Ang kasapatan ng Diyos ay malapit na at konektado sa kanyang aseity, no, sa kanyang pagiging sarili. At nangangahulugang siya ang pinagmulan ng kanyang sariling pagiging, ng kanyang being, pagiging Diyos. So ano po ang una nating makikitang kahalagahan sa atin? Na may kasarinlan ang Diyos. That God is independent. Lahat ng mga katangiang ito ay nagpapahayag ng kabuuan at kasakdalan ng Diyos. He is perfect. Sabi nga po sa Westminster Shorter Catechism, sabi doon, walang hanggan ang kanyang karunungan. Walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Hindi nagbabago ang kanyang kabanalan at katarungan. Hindi niya kinakailangang anuman mula sa nilikha upang madagdagan o mapanatili ang mga kasakdalang ito. Ang kanyang perfection, hindi na kailangang dagdagan. Kaya nga po, sabi nga po ni J.I. Packer dun sa ating aklat na pinapakita sa inyo, God does not need us. He is complete in Himself. He did not create the universe out of any deficiency in His own being, nor does He sustain us out of any personal need. Hindi daw po kailangan. Kaya nga, ang ating Panginoon ang siyang katangi-tangi. So siya ay may kasarinlan. God is independent. Siya ay maaaring kumilos ng walang pagpipigil. Pangalawa, at ito po yung isang napakaganda na gusto kong bigyang diin. God is sufficient, self-sufficient in glory. Ang kaluwalhatian ng Diyos at ang kanyang kasapatan. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay isa pang aspeto kung saan nakikita po ang kanyang kasapatan. Ang Diyos ay likas na maluwalhati. Siya mismo. He is glorified in Himself. At hindi po nagmumula ito sa kanyang mga nilikha. Ang sabi nga po ni John Edwards, ang Diyos ay naluluwalhati hindi dahil siya ay nagiging mas maluwalhati sa kanyang sarili, kung hindi dahil sa kanyang kaluwalhatian na kanyang ipinahahayag sa iba. Alam niyo po ang maganda sa ating Diyos, hindi po niya binibigay sa atin ang kanyang kaluwalhatian, ngunit pinadarama niya sa atin. We experience His glory because He will not give His glory to no one.
Sabi po sa Isaiah 42:8, ako ang Panginoon, iyon ang aking pangalan, hindi ko ibibigay sa iba ang aking kalwalatian o ang aking mangkapurihan sa mga larawang inaayunan. Hindi po niya ibinibigay, ngunit ipinadarama po niya sa atin. Paano niya po ipinadarama ang kalwalatian niya sa atin? Sa pamamagitan ng ating paniniwala kay Kristo Jesus. Sapagkat si Kristo Jesus ay pinapalooban ng kalwalatian ng Diyos. He is full of grace and truth. At kung sino man ang sa Kanya'y sumampalataya ay mararamdaman natin, mai-experience natin ang kaluwalhatian ng Diyos. At yun po ang napakaganda. Itong Diyos na ito ay wala pong kinakailangan para sa atin. Ngunit ang sabi niya, ipadarama ko ang pagmamahal at ng aking kaluwalhatian sa inyong lahat. Again, sabi po ni J.R. Packer, God's glory is not enhanced by our worship. Hindi daw nadaragdagan ang kapangyarihan ng ating Panginoon, ang kanyang kaluwalhatian sa ating pagsamba. But, sabi niya, through it, it is fulfilled. Nagkakaroon ng kaganapan ang ating pagsamba dahil sa kanyang kaluwalhatian. The end of creation and redemption is that the glory of His majesty should be known, admired, adored. Dapat daw nakikilala natin at ginayakap natin ang kaluwalhatian ng ating Diyos. Yan ang ating Diyos. Ang Diyos na may sariling kasapatan ay maluwag magbigay at iparamdam ang kanyang kaluwalhatian. Wow! Hindi lamang po yun. Pangatlo, God's eternal blessedness, ang walang hanggang kasiyahan ng Diyos. Ang Diyos ay ganap na masiya at nasisiyahan sa Kanyang sarili. Hindi po niya kailangan ng mga blessing natin, pero hinihikayat niya tayo na tayo'y magpuri sa Kanya. Sabi ni Louis Berkhoff, the self-sufficiency of God means that He possesses an inexhaustible, hindi daw nauubos na pagpapala ng buhay sa Kanya. At dito nang gagaling ang pagpapala na ating nadarama. Yan po ang ating Diyos. Ang Kanyang kasapatan, siya mismo ang pinagmumulan ng lahat ng buhay ng kasiyahan at kagalakan. At sabi naman po ni Chip Ingram, dito sa kanyang libro, sabi ni Chip Ingram, God doesn't need us to accomplish His purpose or plans. He chose to involve us for our own good and for the joy of being part of His ministry. Alam niyo po ba yon? Alam niyo po, ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, buo po sila sa kanilang sarili. Sila'y masaya sa kanilang sarili. Ngunit alam niyo po, ang sabi nila, kailangan kasama yung mga nilikha natin. Sabi ko nga join the party, sabi nung triune God natin. Kaya sinabi niya, anak, bumaba ka. Bumaba ka, iligtas mo ang aking mga nilalang. Bakit? Para magkaroon sila ng relasyon sa akin, sa atin. Para kasama sila sa mga pagpapala na aking ibinibigay. God is self-sufficient. And in His blessedness, nasa Kanya po lahat yun. Kaya nga po, ano ngayon ang magiging practical na pahiwatig para sa atin? Ano naman po magiging tugon natin? Paano tayo sasagot dito? Unang-una po, kababaan ng loob sa harap ng Diyos. Kababaan ng loob. Ngayong alam natin na wala po tayong maipagmamalaki sa ating Panginoon at tayo ay wala. We are nothing. Magpakumbaba po tayo at tayo bumalik sa Diyos. Sabi nga po sa Juan, Kabanatang 15, Talatang 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako ay sa Kanya, siya ay magbubunga ng marami. Sapagkat kung wala ako, wala kayong magagawa. Ano ang sabi ko kanina? Everything outside of God is nothing. Kung wala tayo at hindi tayo nakapaloob sa Panginoon, wala po tayong kahihinatnan. Kababaan ng loob. Pangalawa, ano ang ating magiging tugon? Kaginhawahan sa kasapatan
at sa hindi nagbabagong Diyos. Ang kanyang mga layunin at pangako ay hindi natitinag. Kung sinabi po ni Jesus na siya'y babalik, asahan ninyo, siya ay babalik. At ako po'y handang-handa na bumalik ang Panginoon. I am so ready na bumalik ang ating Panginoon. Kung dadaan ang pepito, dumaan ang pepito. Pero alam po natin na napakahalaga na ating pagtiwalaan ang ating Panginoong Diyos. Pangatlo, pagsamba. Ang pagsamba po ay magiging tugon ng pagkamangha natin at pasasalamat natin sa ating Panginoong Diyos. Yan po ang ating magiging tugon, ang pagsamba sa Kanya. At pang-apat, ang ating pagtitiwala sa panalangin. Ang pagkilala sa kasapatan ng Diyos ang siyang humuhubog sa ating buhay panalangin. Hindi tayo lumalapit sa Diyos dahil kailangan niya ang ating mga kahilingan, kung hindi dahil kailangan natin ang Kanyang tulong. Sa ating pong pagtatapos, ang ating pong dapat pakatandaan, ang katotohanan po ng kasapatan ng Diyos ay dapat magpakumbaba sa atin, magbigay sa atin ng kaginhawahan, at ilapit tayo sa mas malalim na pagsamba sa Kanya upang ating maramdaman ang pagmamahal at ang kaluwalhatian ng Diyos. Sabi nga po sa Romans 11:36, "For from Him and through Him and to Him are all things. To Him be the glory forever. Amen." Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ibaba niyo po ang aming mga pag-iisip. Ipakumbaba mo, Panginoon, ang aming damdamin sa katotohanan na Ikaw ay siyang dakila, na Ikaw ay maluwalhati. Panginoon, salamat sapagkat Ikaw ang manlilikhari ng lahat ng bagay. Ngunit wala kang hinihingi sa iyong mga nilikha. Ikaw, Panginoon, ay may ganap na katalinuhan, ganap na karunungan, ganap na kapangyarihan. At Ikaw, Panginoon, ang siyang nagtataguyod ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat, Panginoon, na maaari kaming lumapit sa iyo at doon uminog ang aming buhay, ang aming hininga, at sa iyo manggagaling ang mga pagpapala. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagbigay sa amin. Bagaman Ikaw ay may kasapatan sa iyong sarili, Panginoon, ibinigay mo sa amin ang isang imbitasyon na makaniig ka at makaniig ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng buhay ni Kristo Jesus. Salamat, O Diyos, sapagkat ang iyong pagmamahal ay hindi nanggaling sa isang pangangailangan, ngunit ito, Panginoon, ay nanggaling sa iyong biyaya. Maraming salamat, Panginoon. Mangyari na magbago ang aming pag-iisip sa aming pagsamba sa iyo. At ngayon, hinihiling ko ang kapulungan na tumayo sa ating pagtatapos. Sa ating paglabas sa lugar na ito, ang dalangin namin, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu ay sumaamin. Na kami ay maging liwanag ng iyong kasapatan sa ibang tao. Na kami ang siyang magiging patotoo, Panginoon, sa lahat ng iyong ginagawa para sa amin. Mangyari, Panginoon, na bigyan mo kami ng kapayapaan, maging sa mga pagsubok na aming pinagdadaanan. At Panginoon, lahat ng ito ay hinihingi namin sa biyaya ng iyong anak na si Kristo Jesus, sa iyong pagmamahal at sa pagpipisan ng banal na Espiritu, magmula ngayon hanggang kailanman. Amen at amen. Magandang hapon po sa inyong lahat.